Ang Zamboanga City in particular, nagdeklara po sila ng state of calamity dahil po sa kakulangan ng makukunan ng tubig. Pero sa Metro Manila, as I said, hindi pa po umaabot sa level na to. Metro Manila hindi pa nakikitang hahantong sa pagkakaroon ng water crisis. Iba yung pagtitipid ng tubig, muling ipinanawagan. Parang controlled na siya, parang nagpa-plateau siya, pero we're closely monitoring. Department of Health hindi na nakapagtatala ng pagtaas ng kaso ng pertussis sa bansa. Pagbabalik ng klase sa Hunyo, pinamamadali na ng Alliance of Concerned Teachers sa gitna ng tumitinding init ng panahon. Lahat po kami, all out kami against drug. I don't want to say yung war. Kasi yun naman talagang gusto namin. Wala naman po kailangan na ipupuna all out ko. Yun na po yung trabaho namin eh. Tama ba? Yun naman talaga trabaho namin, mawala yung drugs eh. Ilang mga bagong panuntunan, kabilang ang hindi pagdedeklara ng war on drugs, planong ipatupad ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbin. 167 empleyado ng Philippine National Railways Metro Commuter Line sinimulan ng ilipat sa PNR South Main Line sa Bicol. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Pinawi ng Task Force El Nino ang pangamba ng mga residente sa Metro Manila na maaari ring makaranas ng water crisis ang National Capital Region sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Ayon sa Task Force, may nakahandang contingency measures ang pamahalaan sakaling makaranas ng kakulangan sa supply ng tubig ang NCR. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang Zamboanga City in particular, nagdeklara po sila ng state of calamity dahil po sa kakulangan ng makukunan ng tubig. Pero sa Metro Manila, as I said, hindi pa po umaabot sa level na to. Wala pang nakikitang posibilidad ng Task Force El Nino na hahantong sa water crisis ang Metro Manila. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, wala pa naman sa critical level ang mga dam bagamat tuwing tag-init ay laging bumababa ang level ng tubig nito. Tuwing tag-init, bumababa ng 30 centimeters per day ang Angat Dam. So sa ngayon, hindi pa po natin nakikita na magkakaroon ng problema o bababa po dun sa critical level na 180 meters yung Angat Dam. Ayon pa kay Asik Villarama, base na rin sa forecast ng Pag-asa, maaaring makaranas pa ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon na dahil dito ay maaaring mapunan pa ang tubig sa Angat Dam. Sa kabila naman nito, pinayuhan ng Task Force El Nino ang publiko na magtipid ng tubig. Ito ay sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon na maaaring maramdaman sa susunod pang 2 buwan. Kabilang sa ilang paraan ng pagtitipid na iminungkahi ng Task Force ay ang paggamit na lamang ng tabo at timba sa paliligo o sa pagdidiligma ng mga halaman. Hinikayat rin ng Task Force ang publiko na iwasan munang gumamit ng mga inflatable pools. Hindi po ipinagbabawal sa ngayon, ngunit dinidiscourage po natin dahil nga po magastos sa tubig ang paggamit ng inflatable pools. At dahil sa pangambang mawalan ng supply ng tubig, nagkukusa na rin ang iba sa ating mga kababayan upang makatipid sa tubig. Pag naliligo nga sa isang lang ng balde, tapos pag sa mga labahan naman, once a week. Yung hindi araw-araw, yung lingguhan talaga siya. Pag naligo ka, ginagawa ko para makatipid. Naglalagay ako ng batya. Yun ang sinasahod ko. Sa amin nasisiR ka agad, nasisiR ka, yun ang ginagawa kong pambuhos. Sa kabila ng banta ng El Nino, tiniyak ng Task Force na may nakahandang hakbang ang pamahalaan sakaling magkaroon ng kakulangan ng supply ng tubig. Kabilang na dito ang pagrarasyon sa bahay-bahay ng mga tangke ng tubig. Bukod pa sa ilang ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan at national government. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang maitatalang heat index bukas araw ng Miyerkules, April 3. Base sa forecast ng Pag-asa, 13 lugar sa bansa
ang inaasahang makararanas ng danger level ng heat index bukas. Kabilang narito ang Rojas City sa Capiz, napapalo sa 44 degrees Celsius. Dagupan City sa Pangasinan naaabot sa 43 degrees Celsius. Gayon din sa Aparig, Cagayan, Aborlan, Palawan, Pili, Camarines Sur, Iloilo City at Dumangas sa Iloilo. Maging sa Naiya, Pasay City, habang nasa 42 degrees Celsius naman ang inaasahang heat index sa Sangli Point sa Cavite. San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City sa Palawan, Catarman, Northern Samar at Science Garden sa Quezon City. Bukod sa mga nabanggit na lugar, posible ring makaranas ng mataas na heat index na nasa extreme caution level mula 33 degrees hanggang 41 degrees Celsius. Muli namang pinayuhan ng Pag-asa ang publiko na uminom ng maraming tubig, magdala ng mga pananggalang sa init at iwasan ang matagal na exposure sa init ng araw upang makaiwas sa sakit na dulot ng matinding init ng panahon. Hindi pa naalarma ang Department of Health sa kaso ng pertussis sa bansa, bagaman patuloy anya ang pagbabantay nito sa mga kaso lalo na sa mga bata. Samantala, may payo rin ang kagawaran sa mga paaralan sa gitna ng nararanasang init ng panahon. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Parang controlled na siya, parang nagpa-plateau siya, pero we're closely monitoring. Meron tayong regional epidemiology surveillance unit na minomonitor yung cases nito. Hindi na nakapagtatala ang Department of Health o DOH ng pagtaas ng kaso ng pertussis o whooping cough sa Pilipinas. Batay sa tala ng DOH, mahigit 800 ang naitalang kaso ng sakit mula Enero hanggang March 23 nitong taon. Mga sanggol na wala pang isang taong gulang. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Region 4B, Mimaropa. 49 naman ang naitalang nasawi dahil sa pertussis. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, hindi pa nakaalarma sa ngayon ang bilang ng mga kaso nito sa bansa. Gayunman, patuloy ang panawagan ng DOH sa mga magulang na mabakunahan ang kanilang mga anak kontra pertussis na libre sa mga health center. Nag-order na kami ng additional supply of vaccines at iniisip pa nga namin kung ano yung mga pwedeng ma-order. Kasi hindi naman ganun kabilis yun. Papamanufacture mo pa. Kaya mga 120 days ang sabi sa amin. So yun yung appeal ko sa mga magulang kung hindi pa nababakunahan ng noong pentavalent vaccine. Mas maganda mabakunahan. Ang Department of Health po, ibinuhos na yung supply namin ng pentavalent doon sa Quezon City kasi sila ay gumagawa ng outbreak response immunization. Dahil dito, ilang mambabatas ang nanawagan na magpatupad na ng blended learning sa gitna ng banta ng pertussis at mainit na panahon. Para naman sa kalihim, maaari pa rin ituloy ang klase sa mga eskwelahan na maayos ang ventilasyon. Ako, case-to-case basis yan, ano? And yung pag-return sa normal, siyempre DepEd magdi-decide yan if they want to return to the previous one. So, sa health-wise, pwede naman mag-adapt even with the schedule. We can adapt para to make sure ang clothing nila ay appropriate, yung klima dun sa loob ng classroom ay conducive for learning. Dahil sa nararanasang init ng panahon sa ilang bahagi ng bansa, inirekomenda ngayon ni Secretary Herbosa na iwasan muna ang outdoor activities sa mga bata sa kasagsagan ng matinding sikat ng araw mula yan alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Yung mga activities na ginagawa outdoor, yung pinatatayo yung mga bata sa init, kita nyo naman dati may mga hinimatay pa, di ba? Parang ano. So very important, we just prevent those activities based on the climate or available resources. Basta importante ang advice namin sa Department of Health, hydrate, very important to hydrate, mag-sunblock kung ikaw ay sensitive to sun, staying out in the sun for long periods of time. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkausap ngayong araw sina U.S. National Security Advisor Jake Sullivan at Philippine NSA Advisor Eduardo Año hinggil sa mga paghahanda para sa nalalapit na Philippine-US-Japan Trilateral Leaders Summit na gaganapin sa White House sa darating na April 11. Sa pag-uusap ng dalawang opisyal, muling binigyan diin ni U.S. NSA Advisor Jake Sullivan ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas.
matapos ang nangyaring pangbobomba ng water cannon ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard noong March 23. Bukod dito, binigyan din ng US official ang commitment ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, kabilang na ang pagbibigay proteksyon laban sa mga pag-atake sa Philippine Military Forces, public vessels at aircraft, gayon din ang Philippine Coast Guard sa South China Sea. Nanawagan ngayon sa Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro na ituon ng mga Pilipino ang atensyon sa issue ng mga iligal na aktibidad na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ng Defense Secretary kasunod ng umiinit na usapin hinggil sa umano'y gentleman's agreement ng China sa nakaraang administrasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Teodoro na bagaman mahalaga ang anyay accountability sa issue ng nasabing gentleman's agreement, iginiit nito na hindi dapat maalis ang atensyon ng mga Pilipino sa katotohanan hinggil sa banta sa ating soberanya at mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng kalihim, hindi rin dapat na mahulog sa patibong ang mga Pilipino kung saan tila binabaling sa iba ng China ang focus ng issue na anyay parte ng kanilang propaganda. Nagtakda na ng mga panuntunan ang bagong talagang pinuno ng pambansang pulisya para sa mga opisyal at tauhan ng Philippine National Police o PNP. Kabilang dito ang hindi pagpapatupad ng balasahan o reshuffle sa mga key officers ng PNP at pagbabawal sa paggamit ng telepono habang nasa trabaho. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Isa lang naman talagang gusto ng Pangulo natin, no? Yung ligtas na bagong Pilipinas. Dapat maramdaman ng mga tao yung mga kapulisan natin. Itutuloy ng bagong pinuno ng pambansang pulisya ang magagandang programa ng mga nagdaang Chief PNP sa paglaban sa kriminalidad. Ngunit, nagtakda din ito ng mga bagong panuntunan. Gaya na lamang ng pagpapaikli ng flag raising ceremony tuwing Lunes para agad na makapagtrabaho ang mga pulis. Public service ang pinakauna namin. So, early in the morning, we don't spend so much time dun sa mga parada, maganda natin sa mga flag raising. Before 8 o'clock, dapat we are ready to accept all our clients. Doon tayo nagugustuhan ng tayo. Kung mas maaga and yung lahat ng mga problema nila nasusolve natin as early as possible. And I think it's the best way for the PNP to move. Ipinagbawal din ang paggamit ng telepono habang nasa duty upang makapag-focus sa trabaho. When you see them watching, alam mo naman nagfe-Facebook lang yan o nanonood ng video nyo, no? Kaya na meron naman kaming discernment for you. Hindi naman kami, nahulin tapon ka. No, discernment. Anong ginagawa nyo during the time? Yung sir, yung ginagamit yung cellphone for recreational purposes. Yun yung focus. Yes po, yun po. But right now, sabi po ng DIDM na, may mga radios naman kami. So there's no excuse for our policemen to use their cellphone. Hindi rin magdedeklara ng war on drugs si General Marbil dahil posibleng gamitin lang ito ng ilang pulis para magparamihan ng huli. Lahat po kami, all out kami against drug. I don't want to say yung war. Kasi yun naman talagang gusto namin. Wala naman po kailangan na ipupuna all out ko. Yun na po yung trabaho namin eh. Tama ba? Yun naman talaga trabaho namin, mawala yung drugs eh. Hindi lang po kung Chief PNP nagsabi niyan. Lahat po kami, yan po yung trabaho namin. There's no need for us to declare drug war. Ito na po yung gusto namin sa society. Kahit sino Chief PNP, ang gusto namin is 100% drug-free community. Sa huli, tiniyak din ni General Marbil na hindi siya magpapatupad ng reshuffle sa key officers ng PNP. No, I do not do that. Kasi pagka ginawa mo yung reshuffle na yun, magiging unstable yung unit eh. No, wala namang kasalanan yung mga police natin to reshuffle. That's lahat naman to eh. Ang ginagawa na namin, we will be coming with a better parameter for them to be measured. Kung hindi mo kaya to, then we will give you a chance to improve. Kung hindi mo talaga kaya, then we will get a better commander. Nauna nang sinabi ni General Marbil sa kanyang inaugural speech na target niya ang high-tech policing sa mga pulis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Maven, alam naman natin yung issue tungkol sa inflation. Diyan ba sa Australia, magkano ang minimum na pasahod at sapat ba yan para sa cost of living? Magandang gabi sa inyo dyan, Monica. Ayon sa Fair Work Act of 2009, ang national minimum wage sa Australia ay 23.23 Australian dollar per hour. Papatak ito na 882.80 Australian dollar per week. Ito ay matapos magtaas ng 8.6% mula noong nakaraang taon. Ang mga empleyado na sakop ng registered agreement ay entitled naman sa minimum pay rates. Kasama sa kanilang natatanggap ay ang penalty rates at allowances. Ang national minimum wage ay sinusuri kada taon ng Fair Work Commission at kung sakaling may pagbabago, kadalasan nag-uumpisa yan sa buwan ng July. Dahilan naman ng pagtataas ng sahod ay ang pagsisikap na makasabay sa cost of living at inflation rates na nakakaapekto sa mga sambahayan na may mga mabababang kita. Bagamat tumataas ang minimum wage, ang sapat na kakayahan nitong tugunan ang cost of living sa Australia, maaaring mag-iba din depende sa ibang mga dahilan gaya ng lugar, ng mga personal na gastusin at laki ng sambahayan. Siyempre, kasama din dito ang mga tax cuts ng Australian government. Balik sa inyo dyan, Monica. Sige, Maven, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nasa 2.7 million low-paid workers sa United Kingdom ang makikinabang sa bagong minimum wage na itinakda ng gobyerno. Mula sa 10.42 pounds o 737 pesos ay magiging 11.44 pounds o 809 pesos na ang hourly national living wage sa mga manggagawang higit sa 21. Inaasahan din na susunod sa mabibigyan ng mas mataas na sahod ang mga kabataan. Ang mataas na cost of living naman ang nag-udyok sa Low Pay Commission na irekomenda ang mas malaking dagdag sa minimum wage. Gayunman, ilan sa mga negosyo sa bansa ang nagsasabing mas mahirap para sa kanila na maibaba ang presyo ng bilihin dahil sa mataas na labor cost. Nagtatag ng pansamantalang alternatibong ruta ang Captain of Port o COTP sa vicinity na Farquhar Quay Bridge para sa mga commercially essential vessels. Ito ang unang hakbang para sa muling pagbubukas ng Port of Baltimore. Ang temporary channel ay minarkahan ng government-led aid to navigation at may controlling depth na 11 feet o 264-foot horizontal clearance at vertical clearance na 95 feet. Nananatili naman ang 2,000-yard safety zone sa paligid ng tulay at walang individual o sasakyang pandagat ang maaaring pumasok dito liban kung may pahintulot ng COTP. Nagtalaga ng 6 na bagong ministers si Peruvian President Dina Boluarte kasunod ng mass resignation ng mga miyembro ng gabinete. Kasama sa mga new appointments si Walter Ortiz bilang key security official na siyang mangangasiwa sa National Police. Ang sabayang pagbibitiw sa pwesto ng mga opisyal ng gobyerno ay naganap sa kasagsagan ng mga inilunsad na investigasyon sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Boluarte. Naging mas controversial ito nang madiskubre ang mga sinasabing undeclared high-end Rolex watches ng Pangulo. Nagbabayad na ng $175 million bond si dating US President Donald Trump para sa civil fraud case niya sa New York. Si Trump ay original na pinagbabayad ng full $464 million. Ngunit sinabi ng appeals court na maaari niya itong isettle sa mas mababang halaga sa loob ng 10 araw. Bunsod nito na iwasan ng dating presidente na makuha sa kanya ang ilan sa kanyang ari-arian gaya ng Trump Tower sa Manhattan at Mar-a-Lago Estate sa Florida. Ang fraud case ay isinampan ni New York Attorney General Letitia James na isang Democrat noong 2022. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Bagamat internet voting na ang gagawin ng Commission on Elections sa 2025 elections para sa overseas voting, may ibang mga bansa ang hindi uubra na online ang gagawing botohan, kaya gagamit pa rin ng makina o automated counting machines o kaya naman ay mail voting. Ito ang balita ni Dante Amento. Ang primary mode of voting na po sa ating overseas voters sa May 2025 ay ang internet voting na po. Internet o online voting para sa mga Pilipino na nasa ibang bansa tulad ng mga marino, overseas Filipino workers at iba pa. Ito ang nakitang paraan ng Commission on Elections o COMELEC para sila ay makaboboto sa 2025 elections kahit hindi na pupunta sa mga embahada o konsulado ng Pilipinas. Ang habol din po natin dito, hindi lamang yung convenience po ng ating mga kababayan sa pagboto, kundi po makabawas din ang gastos ng pamahalaan. Pero ayon kay COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco, sa mahigit 70 post na nasa ibang mga bansa na kadalasang may Pilipinong bumuboto tuwing halalan, mayroong 17 post na hindi uobra ang online voting dahil may restriction sa paggamit ng internet. 8 sa mga ito ay sa Asia Pacific region tulad sa China, Timor-Leste, Myanmar at Papua New Guinea. Sa Europe region naman ay sa Turkey, partikular sa Ankara at Istanbul at sa Moscow, Russia. Samantala sa Middle East naman ay sa bansang Nigeria, Jordan, Lebanon, Syria, Iran at Libya. Kaya ang gagawin ng COMELEC ay maglalagay pa rin ng mga makina o automated counting machine sa post ng mga nabanggit na bansa para pumunta ang ating mga kababayan sa tinatawag na in-person voting. Kung hindi naman sila pwedeng pumunta sa itatalagang lugar kung saan boboto, ay padadalhan pa rin sila ng mga balota para sa mail o postal voting. Meron pa pong ibang bansa na sinusubukan pong kausapin ng Pilipinas ngayon na sana mapayagan na rin sa kanilang bansa yung internet voting. Meron po kasi mga internet restrictions doon po sa mga bansa na yan. Liban sa mga bawal o may restrictions sa paggamit ng internet, lahat ng ibang bansa online na ang botohan. Kanina ay sinagawa ng COMELEC ang pangalawang public bidding para sa procurement ng Online Voting and Counting System o OVCS para sa overseas voting. 4 na bidder ang sumali sa bidding at inaasahan na malalaman sa mga susunod na araw kung sino sa kanila ang mananalo sa kontrata. Noong 2022 elections, mayroon lamang mahigit 1 milyong overseas voters. Umaasa ang COMELEC na aabot ito sa 3 milyon sa 2025 midterm elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan ng ilipat sa Bicol ng pamunuan ng Philippine National Railways ang kanilang mga empleyado na apektado ng 5 taong tigil operasyon ng Metro Commuter Line sa Maynila. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Yes, oo. Kami ng April 1, no, nag-full blast na kami ng personal deployment namin. Although yung iba, binigyan namin sila ng this week, no. Tutulak na bukas patungong Bicol ang ibang mga empleyado ng Philippine National Railways Metro Commuter Line. Sila ang mga manggagawa na piniling lumipat sa Bicol dahil sa pansamantalang tigil operasyon ng PNR sa Metro Manila noong March 28. Kahapon pa sinimulan ng PNR ang paglipat ng kanilang empleyado. Nasa 167 ang bilang ng mga lilipat sa Bicol. Sasagutin ng PNR ang kanilang transportasyon. May dormitoryo at staff house rin na pansamantalang tutuluyan ng mga ito. Bibigyan din sila ng 5,000 pisong rental subsidy sa loob ng 3 buwan. Alam mo, marami sa mga empleyado namin, ang nagiging madalas na sagot nila, susubukan at titingnan nila muna yung siyempre ano ba ang buhay doon, di ba? Siyempre, alam mo naman, galing ka ng Metro, tapos biglang mapupunta ka doon sa, siyempre, it's a Bicol area, ang layo din naman. Pero mas marami ang mga manggagawa na pinili ang compensation package. Ayon sa PNR, nasa 300 empleyado ang direktang maaapektuhan. Gaya ni Vilma Halayahay na 53 years old na nang makapasok sa PNR. Laking pasasalamat niya na sa edad niya ay tinanggap pa rin siya. Ang inaalala niya ngayon, baka mahirapan na siyang mag-apply sa ibang kumpanya na tumitingin sa edad.
So mahihirapan po ako talagang mag-apply sa iba. Pero kung tutusin, gusto ko talagang magtrabaho. Kasi kung di naman sila nag-stop operation, siyempre dito pa rin ako. Tatrabaho pa rin ako. Ngayon, hindi ko lang alam kung ano gagawin ko ngayon. Siyempre, di ba po? Kasi yung edad ko nga, nahihirapan na ako makahanap ng trabaho. Pero itatry niyo pa rin? Itatry ko pa rin kung may tatanggap po sa akin. Pero magtatry ako. Si Christina Martin naman, 12 taong nagtatrabaho sa PNR bilang teller. Sa ngayon, magpapahinga muna siya habang inaantay ang dagdag operasyon mula Laguna to Bicol. Pero dahil nalalayuan pa rin siya, hindi pa rin ito makapagdesisyon kung tatanggapin ang paglipat sa Bicol. Nagdadalawang isip rin po kasi ko doon. Kasi taga Manila po kasi yung family ko nandito. So hindi ko pa rin po sure kung ano rin po ako doon. Pero wala po kung idea na Siguro po kung yung mga nakarating na doon, magtatanong po kung anong sitwasyon nila doon. Doon lang po ako siguro magkakaroon ng idea kung punta rin po ako ng Bicol. Gayunman, tiyak na maninibago sa mga unang araw na hindi pumapasok. Sanay na po kami nung papasok ng everyday na gagawin namin yun. Kaharap namin yung mga passenger, tapos yung araw-araw kong papasok. Sanay na na rin po kami doon. Na parang naiisip namin na 12 years na nandito kami, parang ang hirap din. Mamimiss mo yung Opo. Ano yung mamimiss mo? Mga ka-workmate din po. Makakatanggap ng katumbas ng 4 na buwang sahod para sa minimum wage earner at 10,000 pisong inconvenience allowance ang mga empleyado na pinili ang compensation package. Para naman sa above minimum ay makakatanggap ng katumbas ng 2 buwan na sahod. Tutulungan din sila ng PNR at DOTR na makapasok sa ibang trabaho. Sa ngayon, pinagpapasa na sila ng personal data sheet at credential. Ang PNR ang makikipag-ugnayan sa ibang ahensya. Ang karamihan kasi syempre from Manila, and then lilipat ka ng Bicol. Meron din sa kanilang ayaw naman ng masyadong malayo, masyado malayo sa pamilya. So, DOTR also, and PNR coordinated with our other railway agencies like CLRT and MRT na if it's possible to accommodate in their hiring and of additional personnel doon sa mga lines din naman ng mga bubuksan nila or additional personnel on their existing routes. Kung maaari ay i-consider din at i-prioritize yung hiring for PNR employees who have been displaced from the staff operations. Nasa Bicol na ngayon ang mga head ng PNR para personal na alamin ang magiging sitwasyon ng kanilang mga tauhan doon. Samantala, target ng PNR na sa loob ng 4 hanggang 6 na buwan ay madala na sa PNR South Main Line mula Laguna hanggang Bicol Region at fully operational na ang 10 set ng tren sa Tutuban para sa karagdagang biyahe. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag, nagbangsang-ayon ng ilang magulang kaugnay sa suspensyon ng klase tuwing nararanasan ang matinding init ng panahon. Hindi lang sa kanila ito pabor kundi sa mga guro at mga batang pumapasok sa paaralan. Samantala, 35 lugar sa bansa ang nagsuspinde ng face-to-face classes ngayong araw dahil sa init ng panahon. Ito ang balita ni Jen Neresina. Sobrang init, hindi katulad ng araw kasi hindi naman ganyan. Ngayon tagang sobra. As in sobra, konting lakad mo lang, pinagpapawisan ka na. Kakaibang init ng panahon. Ganito kung ilarawan ni Laura Villegas ang nararanasan ngayon, hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa ibang rehiyon sa bansa. Aniya, dahil sa init ng panahon ay mas madaling mapagod at pagpawisan kahit kaunting galaw lang. Kaya sinabi ni Laura na maigi ang ipinatupad na suspensyon ng pisikal na pagpasok ng mga bata sa paaralan dahil pabor ito hindi lang sa kanila kundi maging sa mga guro at mag-aaral. Ibang klase nga ngayon.
kahit wala pang araw, di ba, umaga mga 6 a.m., 7 a.m., mainit na yung nararamdaman mo. Tapos yung uwian, mas lalo yung pag-uwian. Kasi ang uwian nila, may 10 a.m., may 12:30 ng tanghali. Yun talagang matindi na rin ang init nun. Nilalakad lang namin yung eskwelahan dito eh. Kasi sayang yung pamasahe. Kaya magtitiis ka. Tapos ang dami nila, halos 42, di ba? O yung init noon, kahit 10 yung electric fan, hindi kaya rin pa rin yung pag ganyan. Sobrang init talaga. Sa datos ng Department of Education kaninang umaga, halos 20 lugar sa 7 rehiyon sa bansa ang nagsuspinde ng face-to-face na klase dahil sa init ng panahon. Ayon sa DepEd, ang mga lugar na nagsuspinde ng pasok ay nagpapatupad ng alternative delivery mode of learning upang mabawasan ang pagkaantala sa klase ng mga mag-aaral. Kasama na rito ang Quezon City na una nang nagsuspinde ng face-to-face classes sa kanilang lungsod. Samantala hanggang alas 10 ng umaga na lang din ang pasok kanina sa Muntinlupa City ayon kay City Mayor Rufy Biazon. Dagdag niya na suspendido na ang klase sa hapon sa kanilang lungsod. Nag-anunsyo na rin ang Navotas City ng adjusted na pasok ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Ito ay tuwing aabot sa 40 degrees Celsius pataas ang maitatalang heat index sa lungsod. Nagbabari ng lungsod ng Maynila na nasa kapangyarihan ng mga school head ang suspensyon ng klase at paglipat sa asynchronous classes ng mga mag-aaral. Pinapayagan din ang pagsusuot ng mas komportableng damit maliban sa uniforme upang maibsan ang init na nararamdaman. Kaugnay nito, hinimok ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang DepEd na ikonsidera ang ilang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng init sa araw ng pasukan na nakaapekto sa mga guro at mag-aaral. Kabilang narito ang pagpapaikli at pag-a-adjust sa oras ng pasok ng mga bata sa paaralan. Mungkahi rin ni TDC Chairperson Benjo Basas na dapat pabilisin ng DepEd ang paglipat ng old school calendar sa pamamagitan ng maagang pagtapos sa school year 2024 to 2025. Wala pang tugon ng DepEd ukol rito, ngunit nauna nang kinumpirma ni Education Assistant Secretary Francis Bringas na maaaring lumipat sa alternative delivery mode of learning kung may suspensyon ng klase dahil sa matinding init ng panahon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinamamadali ng isang grupo ng mga guro ang pagbabalik ng tradisyonal na school calendar na nagsisimula sa buwan ng Hunyo dahil sa nararanasang sobrang init ng panahon ngayong summer. Samantala, nanawagan naman si House Deputy Minority Leader Franz Castro ng dagdag na classrooms at sapat na ventilation sa mga paaralan ngayong tag-init. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tuloy-tuloy pong mananawagan yung ACT-NCR Union, yung Alliance of Concerned Teachers para po tugunan yung problema ngayon at gusto natin talaga na ibalik yung klase sa Hunyo. Ikinababahala ng inang si Josephine Copag ang posibilidad na magkasakit ang anak na si Tricia sa school sa tindi ng init ng panahon ngayon. Grade 4 student na ang bata. Kaya kung sila ang tatanungin, mas mainam na ibalik na lang ang school break tuwing April hanggang May. Sana po maibalik na lang po yung dati na April to May magbakasyon na po. Tapos yung mga October, September, ganun hanggang December, yun yung magtuloy-tuloy ang pasok. Yun po ang aking panawagan. Kasi sa init talaga ngayon ang panahon, baka magkasakit pa yung mga bata. Gusto ko po na klase yung malamig na panahon, di po katulad ngayon na mainit. Para sa presidente ng Alliance of Concerned Teachers National Capital Region Union na si Ruby Bernardo, kaya kailangang maibalik na agad ang tradisyonal na June to March school calendar. Kabilang na rito ang April to May summer break. Sa gitna ito ng tumitinding suliraning hatid ng climate crisis. Naniniwala ang grupo ng mga guro kaya itong isagawa ng Department of Education kung gugustuhin. Para sa amin po talaga na mga teachers group, no, lalo yung union, yung ACT-NCR Union, no. Ang panawagan talaga namin kagyat ibalik no. Pero marami kasing dapat i-consider. Sa tingin ko,
possibility, kakayanin naman po talaga kung gugustuhin ng Department of Education. Buwan ng Pebrero nang maglabas ng kautusan ang DepEd kaugnay sa revised school calendar kung kailan sa May 31, 2024 na magtatapos ang kasalukuyang academic year 2023-2024. Sa pamamagitan nito, maihahanda ang pagbabalik sa dating school calendar. Gayunman sa school year 2026 to 2027 pa, maibabalik sa dati ang summer vacation na April hanggang May. Ibig sabihin, 3 taon pa ang aabutin bago tuluyang maibalik sa dati ang tradisyonal na school break tuwing summer. Nakabinbi naman sa House Committee on Education and Culture ang House Bill No. 8550 o ang panukalang nagsusulong na ibalik sa June to March ang school calendar. Samantala, para kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, ang agarang pagtugon sa kakulangan sa infrastruktura at ventilation system sa mga eskwelahan ang kinakailangan upang ibsan ang matinding hamon na nararanasan ng mga estudyante at mag-aaral ngayong summer. Panawagan nito ang pagkakaroon ng prioridad sa pagdadagdag ng mga classroom at improvement ng ventilation system sa mga paaralan. Apela rin nito sa Department of Education at Pamahalaan ang paglalaan ng sapat na pondo para rito. Hinikayat din ito ang DepEd na magsagawa ng regular na inspeksyon at maintenance sa mga paaralan upang matiyak ang maayos na learning environment para sa mga bata. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuyo na ang ilang water sources sa mga barangay sa Cebu City dahil sa El Nino. Bunsod nito napilitan na ang lokal na pamahalaan na magdeklara ng water crisis. Patuloy din ang paghahanap nila ng paraan upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Ito ang balita ni Ryan Malyari. Importante karon which is an emergency have crisis on water. I will now declare crisis on water. Kumaman nga kaning mahitabo just to be preparatory. 28 barangay na sa Cebu City ang nakararanas ng matinding epekto ng tag-init. Ang mga ito ay una nang inilagay sa state of calamity dahil na rin sa pagkatuyo ng ilang water sources. Ngunit upang higit na makapaghanda, nagpasya si Mayor Mike Rama na magdeklara ng water crisis sa lungsod. There were 11 things na ni Gawas gahapon. Bringing a convergence pangod is not new to me. And even during Yolanda, Odette, vaccination, COVID, and now we are confronted by this concern which is not ordinary but really has to be much confronted with seriousness, and this is the water. Ayon pa kay Mayor Rama, mayroon namang sapat na water sources, ngunit kinakailangan lamang ng mga practical na approach. Ang mga source sa tubig o lusaran, na ay tubig sa Tagbao, na ay tubig sa buo tao, na ay tubig sa bunbon, na ay tubig, na ay resources sa tubig. So, ang pinaka-importante karon ay mo na makigniting jud ko because water seeks its own level. And water, once you bring it down, and it's all about logic, it's all about practical approaches, which will require piping. Number 2, impounding. Sa ulat ng City Agriculture Department, 50% ng production areas ay nakitaan na ng pagbibitak ng lupa dahil sa kakulangan ng tubig. At nagkaroon na rin ng ilang insidente ng grass fire sa Cebu City. Kahapon ay nakapagtala ng 37 degrees Celsius na heat index sa Cebu City at maaari pa umano itong tumaas sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Pinag-iingat na rin ang mga residente upang makaiwas sa heat stroke dahil sa init. Ryan Malyari, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matinding init na ang nararanasan sa ilang mga lugar sa bansa na posibleng mauwi sa heat-related emergencies gaya ng heat exhaustion at heat stroke. Ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan upang maiwasan ang ganitong sitwasyon at ano ang dapat gawin kung makaranas ng heat-related emergencies?
Ito ang balita ni Juvie Saplad. Ito na yung tinatawag natin peak and mature El Nino. So, strong and mature El Nino. So, meaning po, ito na yung pinakamainit na temperatura ng ating dagat na nararanasan. Malo na sa 47 degrees Celsius ang naitalang pinakamataas na heat index sa Pilipinas ngayong taon. Naitala ito sa Dagupan City, Pangasinan, ilang araw lang matapos ang pagdideklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-init sa bansa. Ibig sabihin, nasa kategoryang danger o mapanganib ang level ng init na nararamdaman ng isang tao sa partikular na lugar o tinatawag na heat index. So kung pag-uusapan natin is yung tinatawag natin na heat-related emergencies, so meron tayong tatlong klase. So meron tayong tinatawag na heat cramps, heat exhaustion, at saka yung heat stroke. Sa ganitong kategorya, maaaring magkaroon ng heat-related emergencies, lalo na kung patatagalin pa ang exposure o pagbibilad sa araw at mga pisikal na aktibidad. Maaaring makaramdam ng paninigas at pagsakit ng kalamnan ng isang taong may heat cramps. Ito ay makukuha dahil sa labis na pagpapawis dahil sa matinding init. Maaaring mapunta sa heat exhaustion kapag sobrang nagpapawis ang isang tao dahil mawawalan na ng balanse ng tubig sa katawan na maaaring maging dahilan ng kawalan ng kakayahan mag-cool down ng katawan sa kanyang sarili na maaaring mauwi sa tinatawag na heat stroke. Ito ang estado ng katawan na hindi na magpapawis ang tao at maaari itong ikamatay. Maging handa sa mga posibleng heat-related injuries na mangyayari ngayong panahon ng tag-init. Magdala ng pananggalang sa init gaya ng sleeves, payong at sombrero. Iwasan ang pagsusuot ng dark-colored na mga damit na maaaring mag-absorb ng init. Palaging magdala at uminom ng tubig. So kung talagang hindi natin may iwasan na tayo ay lumabas ng bahay dahil may kailangan tayong gawin o napaka-importante na kailangan gawin, so ang ina-advise natin dyan, number 1 is to rehydrate ourselves. Uminom tayo ng maraming tubig. Huwag natin pababayaan yung sarili natin na ma-dehydrate tayo kasi isa yan sa mga common na nagiging problema sa mga heat-related emergencies, yung dehydration. Kung nakararanas ng posibleng heat-related emergencies, naririto ang ilang mga dapat gawin. Una, alisin sa init o exposure ng araw ang pasyente at ilagay siya sa mahangin o di kaya ay malilim na lugar para bumaba ang temperatura. Pangalawa, gisingin ang pasyente. Kunin ang temperature nito gamit ang thermometer. Pangatlo, maglagay ng yelo sa mga mainit na bahagi ng katawan, gaya sa lieg, kilikili at singit para maibsan ang init at bumaba ang temperatura ng pasyente. Kung gising ang pasyente, paupuin at painumin ito ng tubig at obserbahan kung ito ba ay nagpapakita ng signs of dehydration. Panghuli, tumawag sa pinakamalapit na ospital o rescue unit upang matulungan sa pag-assess sa pasyente. Sa ganitong mga pagkakataon, importante ang may kaalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad ay maging ligtas. Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagkaguluhan ng mga nasa Buntod Sandbar sa Masbate ang napakaraming alamang na itinuturing na biyaya ng dagat ng mga residente kaninang umaga. Maging ang mga turista kabilang sa mga tuwang-tuwa habang nangunguha ng alamang. Ito ang balita ni Jerry Galicia. 2 drum, estimate ko sir, siguro mga 1.5 kilos o sobra pa. Pira pa yung sa ibang tao na nakakuha. Marami pang nakakuha doon. Nagkulay pula ang puting buhangin at malakristal na tubig ng Buntod Sandbar and Marine Sanctuary sa Masbate kaninang umaga dahil sa kapal ng mga maliliit na hipon o alamang na napadpad sa baybayin. Kaya naman ang mga mangisda, mga bantay sa Marine Sanctuary at maging mga turista kabilang sa mga sumasalok sa dagat para makakuha ng alamang. Tinati ang 1,000 kilo ng maliit na hipon o tinatawag na alamang ang dumagsa dito sa pamosong pasyalan ng mga turista
itong Buntod Sandbar and Marine Sanctuary dito sa Masbate City. Ang turista na si Gregorio, mahigit 10 kilo ang nakuhang alamang na inuwi niya sa kanyang pamilya. Pagdating namin dito, maraming mga ano na dyan, yung nangunguha ng mga hipon. Tsaka mayroon nandyan, kalahating cheese. Nag-enjoy naman sa pagkuha ng maliliit na hipon ang mga first time lang na nakaranas na makakita ng napakaraming alamang. Na-overwhelm kami kasi first time ko na na-experience. Sabi ng mga taga rito, twice na daw nangyari yon. Pero ngayon ko lang na-experience talaga ng live. Tapos nanguha kami para i-share din sa mga, kasi pwede rin kainin siya. Parang blessing na bigay ng ni Lord. Ang saya. Inilalagay sa masako, timba at maging sa mineral water container ang madumagsang alamang. Ayon kay Jojo Soria, advisor ng Samaang Mangisda ng Puro Sinalikway o Sama Pusi, ang pagdagsa ng mga alamang sa Buntod Sandbar ay patunay lamang na marami pa rin mga isda sa isla. Yearly talaga siya dumadagsa siya. Tulad kanina, nung paglinis namin sa buhangin, nakita namin na talagang dumadagsa yung mga alamang. Tapos nakakuha kayo na mga 2 drum, pinamigay lang namin sa tao. Siguro sir may mga predator dyan sa gitna. Tapos simbolo yan po ng marami talaga isda. Kasi number 1 na kinakain ng mga pelagic species. Tulad ng tulingan, buraw, iba-ibang klaseng pelagic species yung alamang number 1 talaga kinakain nila yan. Bukod dito, malaking tulong din aniya ang pagsugpo sa illegal fishing at kapasabog sa pagdami ng mga laman dagat sa isla. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling humakot ng parangal ang American pop superstar na si Taylor Swift sa ginanap na 2024 iHeart Radio Music Awards. Itinanghal si Taylor Swift bilang Artist of the Year, Pop Artist of the Year at Tour of the Year. Gayon din ang Best Lyrics, TikTok Bop of the Year at Favorite Tour Style Awards ay naiuwi ng multi-Grammy awarded singer at composer. Samantala, nagwagi rin ng parangal ang ilang K-pop groups sa iHeart Radio Music Awards. Kabilang sa mga nanalo ang BTS members na sina J-Hope, V at Jungkook. Favorite on-screen award si J-Hope, habang favorite debut album si V. Samantala, K-pop Artist of the Year naman at Best Music Video si Jungkook. Ginawaran naman ng Best New K-pop Artist Award ang New Jeans, habang K-pop Album of the Year ang Stray Kids. At Song of the Year naman ang Cupid ng grupong 50-50. Hinirang naman na Best Fan Group ang BTS Army. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Nagkaalaman po, napakainit ano? Teka, makapagkape nga muna. Oops, teka lang. Baka po kayo nasa sobrahan sa kape ha? May nagsasabi na pwede kang ma-dehydrate kapag uminom ng kape sa mainit na panahon. Totoo ho kaya ito? Alam niyo po, noong year 2000, may ginawang pag-aaral tungkol dito na nakaka-dehydrate daw ang kape lalo na kapag mainit ang panahon. Pero alam ba ninyo na pinabulaanan niya ng isang bagong pag-aaral? Nako ha, matutuwa ang mga coffee lovers dahil kabaligtaran ito sa dating paniniwala natin. Pero ayon sa recent na research ng mga eksperto, napag-alaman na wala pong kaugnayan ng kape sa dehydration. Sinubukan pa nga nila ito sa mga taong mahilig sa sports at wala itong nakitang masamang epekto sa kanila. Pero ano kaya ang pwedeng inumin? Kaping malamig o kaping mainit? Dahil napakainit, marami ang mas pinipiling inumin ang iced coffee. Pero alam ba ninyo na hindi masyadong matagal ang cooling effect nito sa ating katawan? Sabi nga ng mga eksperto, mas malalamigan pa raw tayo kung iinom tayo ng mainit na kape sa mainit na panahon. Dahil kapag uminom tayo ng mainit na kape, pagpapawisan tayo. At ito ang magbibigay ng malamig na pakiramdam po sa atin.
Sabi nga nila, mayroong thermoregulatory effect sa ating katawan. Ito rin kaya ang dahilan kung bakit tayo mga Pilipino ay mahilig sa kape tuwing mainit ang panahon. Pero teka ha, masarap ang kape kung moderate lang ang intake. Makakasama ito sa kalusugan kung sobra-sobra na. Kaya drink moderately. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Monica, ito na ating mga kausi na nais nating i-shout out ngayong araw po ng Martes. Salamat po, Monica. Kay, parang iba yung pangalan na to. Chun Saram, tama ba po ba pagkakabigkas ko? Manuel San Joaquin, Allen Santos. Yan, ganyan din po kay Velasquez Armand, Jules Abragaan III at Orland Almoite. Ang bagong pangalan ulit yan. Correct. Naranasan mo ba init kanina? Araw-araw, napakainit. Pagpasok, actually, naramdaman ko siya parang kailan nga ba? Parang last week yata. Tapos onwards, grabe, napakainit talaga. Ano bang ginagawa mo pag sobrang naiinitan? Aircon. Aircon talaga, ano? Saka yung tubig na malamig. Dinadamay ko na yung mga aso para hindi rin sila mainitan dahil kawawa rin yung mga aso. Oo, nahi-heat stroke din kasi ang mga pets natin. Tsaka tubig, mag-dehydrate tayo. Maganda yung yung what ni Mon, dapat iwasan po nating ma-dehydrate, delikado po talaga yan. Okay. Salamat po sa ating mga kausi. Hanggang sa muli, ang lolobi ng Panginoon. At narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa aklat ng Santiago 1:4 na nagsasabi, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.